NMAX Standard Version 3. Nagbabala ka bang bumili ng NMAX Version 3 ngayong taon pero di mo alam kung magkano na ngayon? Tara, silipin natin ngayong araw at i-walk around review na rin natin at alamin ang specs at ang kanyang top features. Tara, let's go! At halos buwan na nga ang lumipas nung pumunta tayo dito sa Motorcycle City Taytay dahil nga i-review natin yung kanilang NMAX 155 Standard Version 3. Titingnan natin yung kanyang specs. Yung looks niya kasi nabago na daw at syempre yung presyo. Tara, let's go. Sa kanyang looks ay malaki talaga yung pinagbago kumpara dun sa version 2. Sa harapan niya pa lang ay makikita na ibang-iba na ang version 3. Pero kung susukatin natin yung kanyang dimension, halos wala namang siyang pinagbago sa version 2. Kaya lang mukha siyang mas payat tingnan dahil may mga lining at sharp edges na nadagdag at medyo tumaas ng konti yung kanyang windshield. At may parang patilya na rin dito sa kanyang front fender. Dito sa kanyang bandang unahan, dito sa kanyang mga ilaw, naka-assembly na yung kanyang signal light dito sa unahan na dati sa version 2 ay medyo nasa ibabang bahagi. Ngayon ay magkakasama na sila. May projector na rin pala ito dito sa may gitna na isa sa agaw pansin dito sa NMAX version 3. Dito sa bandang taas ay nandyan yung DRL. Sa likod naman yung kanyang taillight ay naka-split type na pahaba at ang kanyang signal light naman ay nasa bandang baba nito na nakahiwalay naman. At lahat naman ng ilaw na nabanggit ko ay naka-LED na kaya mas matipid na lalo sa baterya. At hindi naman nakakasilaw kapag nakasalubong mo sa umaga. Nandyan pa rin yung kanyang plate light at yung reflector dito sa likuran. Added visibility ito lalo na sa gabi. Nandyan yung logo ng Yamaha dito sa gilid, bilog, left and right. Meron namang AVS dito sa kanyang front fender at syempre dito sa kanyang likuran ay merong emblem na NMAX. So nandoon pa rin naman yung pagka-minimalist ng NMAX. Sa kanya namang engine specs ay wala namang pinagbago. Yung standard version nating nire-review ngayon, ito ay powered by 155cc, liquid cooled na goods sa mahabang biyahe, single overhead cam, 4 valves with VVA na nagpapaganda ng performance ng motor from low, mid to high RPM. With a maximum power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM na may 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM, 11.6:1 ang kanyang compression ratio, 58 by 58.7 naman yung kanyang bore and stroke, CVT automatic. Nandyan pa rin naman yung kanyang napakalawak na underseat compartment. Kasyang-kasya yung full face na helmet dito, depende sa shell. At nandyan pa rin naman yung lambot ng kanyang upuan, nung trinay natin siyang upuan, na isa talaga sa deciding factor kung bakit mo pipiliin yung NMAX. Bukod sa kanyang riding position na napaka-komportable, ay yung kanyang upuan na bukod sa malapad, maganda din talaga yung cushioning. Meron siyang 7.1 fuel tank capacity at kayang tumakbo ng 45 km per liter. Keyless pa rin naman yung motor na to. At syempre yung kanyang panel, LCD meter panel, at mas gumanda at kapansin-pansin ang kanyang panel na medyo nakaharap na talaga sa rider. Kung ikukumpara natin sa version 2 na NMAX, medyo nakatagilid pa siya ng bahagya, ngayon medyo nakaharap na talaga doon sa rider. Nandyan pa rin naman yung kanyang Y-Connect na pwede i-connect sa ating mga smartphone para makita ang ibang info at ang functionalities, notification, gaya ng kung saan mo huling pinark yung motor, tracking riding data, at mga maintenance na kailangan natin sa motor. So, nagno-notify to sa ating mga cellphone. Dual channel ABS pa rin naman siya. Dagdag sa safety ng ating mga motor at syempre sa atin na rin. Nandyan pa rin naman yung kanyang traction control. Naka SMG starter ito, kaya tahimik ang ating makina lalo na kapag in-start natin ito, walang vibration at syempre tahimik yung makina. Nandyan yung auto start and stop system niya na kusang namamatay yung ating mga makina kapag halimbawang nasa stoplight tayo o naipit tayo sa traffic to save fuel. Pag sinilip natin dito sa bandang kaliwa, ay meron siyang Type-C na charging port. Goods na goods to kapag sakaling naloba tayo habang nasa biyahe, pwede natin i-charge dito yung ating mga smartphone. Siyempre, dito sa version 3, ay kapansin-pansin yung kanyang dual shock absorber dito sa kanyang hulihan na naka-subtank na. Mas magiging komportable pa lalo ang ating biyahe at siguradong hindi matagtag ang mga suspension natin, lalo na sa mga malulubak na daan. Naka-standard na telescopic fork naman dito sa unahang suspension. At ang sukat ng kanyang gulong sa unahan ay 110, 70 by 13 at sa hulihan naman ay 130, 70 by 13. Kaya maganda din to pang cornering
at stable yung gulong kapag dumaan tayo sa mga malulubak na kalsada. At sa kanya namang mga brakes ay naka-disc brake ito harap at sa likod na naka-ABS. At syempre sa kanya namang seat height, nung sinukat natin ito, may sukat siya ng 770mm. So abot naman ng isang 5'6" na kagaya ko, na sigurado din na hindi mahihirapan kahit na mga nasa 5'4" ang sasampa sa motor na to. At ang kanya namang ground clearance medyo safe na rin to sa mga standard na humps dahil may 125mm. At sa kanya namang wheelbase ay may 1340mm. 131 ang bigat ng motor na to dahil nga 155cc ang motor na to. So ang tanong, magkano ba ang SRP ng NMAX Standard version 3 ngayong taon? So ang NMAX 155 Standard version 3 ay may 155,900 at nung pinuntahan niya natin ito dito sa Motorcycle City Taytay ay available ang unit na to at meron pa silang iba't ibang motor dito na makikita natin dito sa ating video. At kung may gusto pa kayong ipa-review, comment nyo naman dito sa ibaba. At kung gusto nyo namang mag-installment dito sa NMAX 155 Standard version 3 ay pwede kayong mag-down ng 15,600 at magma-monthly kayo ng 7,681 pesos kapag kinuha natin siya ng 3 years. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo namang kalimutang mag-like, mag-subscribe para mas maging updated ka pa sa mga susunod nating video. Dahil napansin ko nitong mga nakaraang buwan, halos 90% sa mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Thanks for watching. Bye-bye.